Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayo ditong tawag dito. Meron tayo ditong iko-content, no. Lipat naman tayo sa Rated Corina kasi kahapon galing tayong KMJS. So ito yung video. Ang title nito, Kilabot ng Lalaking Itim. Laging itim yung yung mga entity na So ito yung video. Play natin. Kahit sa modernong panahon, patuloy pa ring nakikipaglaro ang mga kampo ng kadiliman sa mundo ng mortal. Patunay dyan ang isang CCTV footage na usap-usap. Ito, napanood ko na ito sa FB. Yung mga footage na yan, yung mga gumagalaw-galaw. Ngayon online, dahil ang mga bagay huli sa kamera na gumagalaw. Mayroon insidente ng pagpapakita umano sa mga batang babae ng elemento sa kabilang buhay. May bakas din ang mga dugo na tumambad sa mga residente ng isang bahay paupahan sa Compostela, Cebu. Ang sabihin, isang yumaong lalaki daw na makasalanan. Posible bang lamunin ng kampo ni Satanas ang espiritu ng taong iyon? Ang buong kwento ng kababalaghan sa tinaguriang Agta, tuklasin natin sa Kilabot ng Lalaking May kandidato sa labas namin. Walang tao, wala ring hayop, pero ang upuang ito gumalaw ng mag-isa. Biglang natumba at parang may humihila pa. Pagmasdan din ang sahig, may mga tulo ng dugo. Lahat yan nakuha sa CCTV footage sa isang bahay paupahan na ito. Dun pa nga lang, ako for me, debunkable na ito eh. Mamaya, Na baryo sa Compostela, Cebu. Nakuha na ng nakakakilabot na viral video. Ako po si James na nakatira po dito sa paupahan. Almost 1 year na kami dito. May paminsan-minsan kami nararamdaman na kakaiba. May nakita rin mga dugo, pati na rin sa loob sa may kusina. May mga patak ng dugo, pati sa may pintuan. Parang hindi naman siya dugo eh. Ito nga, parang putik eh. Kasi ang alam ko, ang dugo, red na red talaga. Dito, may paminsan-minsan kami nararamdaman. Ayan dugo ba yan? Parang hindi naman. Kakaiba. May nakita rin mga dugo, pati na rin sa loob sa may kusina. May mga patak ng dugo, pati sa may pintuan. Yun, may mga nag-iisip siya ng na gumagalaw na hindi namin alam kung ano ang gumalaw nun. Maliban sa mga nakitang tulo ng dugo at paggalaw ng kanilang gamit sa labas ng bahay. Tsaka isa pa, tandaan nyo, ang dugo kasi ay tangible. Ano ibig sabihin ng tangible? Ang dugo ay object. Tama ba ako? Paano mag-a-appear yun out of nowhere? Kailangan may pagmumulan yun eh. Bago siya mabuo eh, yung dugo. 'Di ba? Kailangan may pagbubuuan siya. Parang hindi siya pwedeng mangyari or magkaroon ng galing sa wala. 'Di ba? Ay nagpapakita rin umano sa anak nilang babae. Daddy's not here. Sa isang cellphone video, kitang-kita na takot ang kanilang anak. May itinuturo pang kung ano sa labas ng kanilang bahay. Tumatakbo siya dun sa kwarto. Parang ayaw niyang tumingin sa may pintuan. Tapos
Yung time na lumabas kami dito, pupunta kami ng tindahan, ayaw niyang lumabas dun sa may gate, dyan lang siya sa may unahan. Kasi para siguro may nakikita siyang hindi niya alam. Ako personally na nakakita ng mga dugo. Pagpasyahan din namin niya, ipunta lang ng bata dun sa Bohol. Dahil bago sa lugar ang pamilya ni James, wala itong mapagtanungan kung bakit nababalot ba ng kababalaghan ang kanilang tinitirhan. Para malaman kung ano ang nasa likod ng misteryo at hiwagang nangyayari sa paupahan, tinanong namin ang isa sa kanyang mga kapitbahay. Ako po si Annabel Gistupa Velasco. Dati ang nagmamayari dito sa aking tinitirhan sa ngayon. Parang minsan nakakadala na rin na maniwala sa Rated Corina, no? After natin mapanood yung behind the scenes nila, nila Sir Jing Relano. Yung tinuturuan sila sa isasagot nila, tapos kung paano kung paano i-edit yung video. Yung mga lula't lulo ko. Nagulat si Annabel nang malaman niya na may nagpapakita rin sa anak ni Hail James. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed Dahil is the fruit maging of thy ang womb, anak Jesus. niyang dalaga, naranasan na rin ang makapanindig balahibong senaryo na ito. Nag-pull up siya sa terrace namin. Tinanong ko, ano nakita mo? Sabi niya, Ma, may nakita ako. Ang nagpakita sa kanyang dalagita, tugma sa paglalarawan ni James na nakita ng kanyang batang anak, isang itim na lalaki o tinatawag nilang agta. Sabi ko, Kapre yun, agta. ang bata dyan, oh. I hope na hindi yan paglalaroan. Ang agta o itim na lalaki, isang kakaibang nilalang sa Bisaya na pinapaniwala ang tumitira sa puno, bangin at mga bahay na walang nakatira. Simple lang. Para lang silang mga palaboy sa puno ng kanilang tinatambayan at nag-aantay ng pagtitirpan. Sinasabi sa alamat na sila'y mga outcast o taksil. Ang pamangkin ni Annabel na si Ang dami nilang palabok, hindi na lang muna imbestigahan kung paano ba gumagalaw. ang may pinaka-nakapangingilabot na karanasan sa agta. Dalaga pa lang daw si Forward na natin, ha. para magbuntis sa kanyang anak, hindi daw siya nilulubayan. Nakita niya na may tao talagang may balahibo na itong. Pati ang bata, yung eldest niya. Hanggang naisilang ni Raos ni Evanie yung pangalawa niyang anak, nakita niya sa mukha sa bata, may balahibo. Maging ang Confirmation bias na lang yan, eh. babae, pinapakitaan rin ng lalaking itim. Hanggang ngayon, ang bata ay takot na takot. Tapos nagtuturo naman ng kusina, Mama, andyan na naman. Feeling ko na lang to, dinagdag na lang nila to, eh. Yung ganyan. Yung monster. Diba? Kaya nga si Bani hanggang ngayon, hindi na, lumipat na ng ibang lugar. Nagka-coincide. Ang karanasan namin, tapos ang nakita namin at nakita ni na Evanie at nakita din nila. Kasi the way magsalita si ate, masyado siyang aral na aral, eh. Feeling ko hindi naman to kapitbahay nung nung nagpakita kanina. Detalyado siya masyado magkwento, eh. Ang nakita namin, Upuan na gumagalaw Yes, nang wala namang taong nakikitang nagpapagalaw nito. Pero ang sinasabi nila na nagpapagalaw sa upuan sa video na ito ay tinatawag nilang agta. Bakit nga ba ito nanggagambala sa mga babae sa Compostela sa Cebu? May mga basihan ba ang mga karanasang ito na dapat ikabahala ng mga residente doon? Ang ganitong pangitain hindi na daw bago sa mga Cebuano. May dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng ganitong kampon ng kadiliman sa lugar na iyon. Ang buong detalye at investigasyon sa agta, malalaman nyo na sa pagbabalik ng Kaba, Kutob, Yung tayo, tulo ng dugo, pagpapakita ng itim na tao sa mga batang babae, yung revelation do sa video. ngingilabot na karanasan na hindi halos maipaliwanag ng mga Cebuano. Dala na ako sa Rated Corina. Half of it, parang minade up lang nila, eh. Sa Compostela, Cebu.
Bakit nga ba ginagambala ng isang agta ang mga residente doon? Kwento ni Annabel. May isang lalaki noon sa kanilang lugar na sinasabing Saan ba mga magulang mo? isang pedopilya. Sabi ng mga pinsan ko at luno ko, kasi yung lupa na nabili namin, dati may babuyan ng pinsan ko. Bakit palaging ito na lang kapitbahay na to lagi nagkikwento? Yung mismong involved dun sa pangyayari, ito, si kuya, hindi na siya ini-interview. Palaging ito na. Tama ha, the way magsalita itong yung legit na may-ari ng CCTV. Ayun yung tumingin sa may pintuan. Tapos na, yung time na lumabas kami dito, pupunta kami ng tindahan, ayun niyang lumabas dun sa may gate, dyan lang siya sa may unahan. Kasi para siguro may nakikita. Medyo nabubulol-bulol pa siya eh. Hindi siya aral na aral eh. Pero pag itong si ate nagkikwento, aral na aral eh. Diba? Bili namin, dati may babuyan ng pinsan ko. Tapos may nakatayong kubo na maliit. Kasi ang nakikita kong ano dito, ang punto dito, yung video na yon, kailangan nilang gawa ng kwento yon na napapaloob doon sa nangyaring video, yung may gumagalaw. Ago. Tapos tinanong ko kung sinong ago. Sabi nila, dati raw yung nabilanggo, tapos bagong laya. Kaya ano bang kaso niya? Nangre-rape. Tapos, namatay si Ago dahil sa katandaan niya, dyan lang sa loob ng kubo. Simula nang bawian ng buhay si Ago. Doon na daw nagsimula ang mga kakatuwang pangitain ng So, di ba ang agta, kapre yun, elemental, paano nangyari na pag nung namatay yung tao naging agta? Ang ilan sinasabi pang si Ago ang naging itim na lalaki. Magulo yung kwento, no? Elemental yan eh. Paano na? Yung si Ago, dati yun ang ano ko, nasa isip ko na baka yung kaluluwa niya kasi dyan sa namatay sa kubo. Lahat ng mga namatay na may puot, galit, walang pagsisisi, kahit anuman at nagmulto, ay magmimistulang mga demonyo dito sa lupa. Lato-lato. Habang ginagawa namin ang kwentong ito, hindi namin inaasahan na magpaparamdam ang sinasabing itim na lalaki. Nagkukwentuhan noon ang magkakapit-bahay sa compound. Nang biglang may bumato ng lato-lato mula sa bubungan. Nagulat. So, napaka-ano naman nun? Saan kumuha ng lato-lato yung itim na lalaki? Masyado naman mababaw itong kwento nyo. Sila dahil ang tali ng lato-lato may dugo. Fresh pa ang blood. Fresh pa talaga yung blood niya. Na pag sabi lang na lato-lato ni ate, may lumilipad na lato-lato papunta sa kamay ng tito ko. So, pag sabi ni tito na ibigay sa kanya, meron kami nakitang dugo. Dugo talaga. Natakot noon kami. Pwede po ba namin masilip? Sige po. Masok lang po kayo. Ikaw po yung Pinuntahan namin kung saan nanggaling ang sinasabing binatong laruan. Sinubukan pa naming akyatin, pero ang hagdan mahina na at imposibleng kayanin ang bigat ng isang tao. Pero may hagdan pa rin. Para saan yung hagdan kung imposibleng gamitin yon, di ba? May hagdan pa rin eh. Sorry. Dahil sa nakakakilabot na karanasan, minabuti na naming magpatawag ng paranormal investigators.
Walang shadow dito kasi. Tungod kay ang factor is naigugid siya directly with the poison arrow, so mo nang negative na siya. Hindi namin ipinaalam sa kanila ang mga kababalaghang nangyari. Hinayaan namin na imbestigahan nila ang lugar hanggang mayroon nga silang nakakasindak na revelasyon. Sir, maayong gabi sir. Mayroon nga daw elemento na nagpaparamdam lalo na sa bahay ng dating tinitirhan ni Ivany. Pagpunta po namin sa likod, may na-feel po kami na mas malakas na energy. Parang more tangible? Oo. And we realized na it's another elemental po pala na based on sa questions namin sa owner, ano po pala, may pinutol po pala silang kahoy dito. And yung elemental Dito sa front. Dito sa front. I think ito. Yeah, I think yan. Diyan po siya nakatira. Nagalit siya na pinutol yung tirahan. Wait. Ulit nga. Po pala silang kahoy dito. And yung elemental. Sinong nagsabi nun? It's another elemental po pala na based on sa questions namin sa owner. Nagtanong sinungaling naman si Corina. Sabi daw hindi daw pinaalam yung yung nangyayari doon. Nagtanong-tanong pala sila doon O kita mo na? Sabi ni Corina hindi daw nila pinaalam. Tamo ha? Walang shadow dito. Tinan mo ha? Tungod kay ang factor is naigugid siya directly with the poison arrow, so mo nang negative na siya. Hindi namin ipinaalam sa kanila ang mga kababalaghang nangyari. Pero nagtatanong sila, ito ha, let's say hindi nila pinaalam yung kababalaghan na nangyari. Bakit sila pinapunta dyan? Siyempre, alam nila may kababalaghan na nangyari, kaya sila pinapunta dyan. Tapos, may imbestigahan nila ang lugar. Tapos dating tinitirhan ni Ivany. Tapos nagtanong rin pala. Wala rin. Pagpunta po namin sa likod, may na-feel po kami na mas malakas na energy. Parang more tangible? Oo. And we realized na it's another elemental po pala na based on sa questions namin sa owner. Tinanong pala yung owner. Hindi daw kinwento pero tinanong na. Ano po pala, may pinutol po pala silang kahoy dito. And yung elemental dito sa front. Dito sa front. I think ito. Yeah, I think yan. Diyan po siya nakatira. Nagalit siya na pinutol yung tirahan niya. So ngayon, pumunta siya sa likod, ginawa niyang own niyang bahay. Anong elemental? Para po siyang malaki siyang hairy. Ipinasuri din namin sa isang eksperto ang video kung may nakita bang kakaiba dito. Hindi siya edited. Yung iba ang usapin na edited sa staged When you say edited, inedit yung video. Pwede naman kasing hindi edited ang video, pero fake pa rin yung nangyayari. Di ba? Katulad ng mga video nila Donsky, hindi naman edited yun Pero yung nakuha na nilang White Lady, hindi totoo. Doon na naman madideceive yung mga nanonood Kung ako yung mag-e-edit nun. Hindi talaga edited yon. Mini-mislead ng Rated Corina yung yung nanonood sa kanila Kasi kapag nagbitaw na hindi edited yan, ay talagang totoo. No, hindi pa rin nangangahulugan na totoo pa rin yung nangyayari sa video. Sobrang galing ko naman mag-edit niyan. Kasi ang hirap i-recreate yung quality ng CCTV footage. Yeah, isang factor din kasi yung CCTV footage siya. If ever na edited man yun,
sobrang patient, kailangan maging patient, pero malabo na edited siya. No, pinutol na nila. 'Di ba? Pero may theory pa dun kung paano nangyayari 'yun Pwede kasing stage yun. Hindi nga edited, pero pwedeng... Kanina ako nang gate control ang kuhan kay... Ang video'y ipinakita rin namin sa mga paranormal researchers ng Cebu. Pinabulaanan nila na may kaugnayan ang elementong nakita nila sa kabilang bahay sa apartment nila James. Everyone is psychic in a way. It's just that we manifest this kinds of abilities in different ways. So sa case ni Ma'am, she has this skill that we call psychokinesis. Yun yung ability na nagpapagalaw siya ng bagay telepathically with her mind. And ang nakaka-trigger doon is yung feelings niya or emotions. Ang asawa ni James na si Chai ay may psychokinesis daw. Siya pala ang may kakayahang magpagalaw ng mga bagay nang hindi niya alam. Ang nakikita naman ng bata ay hindi daw agta, kung hindi isang diwata na nakulong sa kanilang lugar. I think anytime na dumaan yung bata, kaya siya pumipikit. Ang tabay kayo do sa debunk ko It's because baka nakikita niya and she's not familiar with how they look in a way because they won't look like us. And then yung ginagawa niyo kanina, sir. Para na rin sa kapanatagan ng loob ng mga residente. Okay naman yan. Yung lugar, minabuti ng grupo. Yun na ba yan? Footwards. Yung harang. Harang. There, harang din just to keep the energy. The people then. Yung mga ginagawa nila, hindi ko naman alam yan Malay mo, totoo naman yan. Diba? Ayokong kontrahin yan. Doon lang talaga ako sa may video. Ang mga karanasan ng mga... So, ano tayo Ako naman ang magbibigay ng pagkakataon. Bigyan nyo naman ng pagkakataon. Ako naman yung magkuha ng opinion dito. So, ito yung unang footage. Ito yun, Walang tao, wala ring hayop. Pero ang upuang ito, gumalaw ng mag-isa. Biglang natumba at parang may humihila pa. Pagmasdan din ang sahig, may mga tulo ng dugo. Lahat yan nakuha sa CCTV footage sa isang bahay pa. Ito pa. Ito. May nalalaglag. So, meron pa ditong isang senaryo. Ito naman. May mga... Yung bote naman ng tubig. May mga bagay na gumagalaw na hindi namin alam kung ano ang gumalaw nun. May mga bagay na gumagalaw na hindi naman alam kung anong gumalaw nun. Ito, mga napansin ko lang to sa video Kayo na yung mag-made up. No? Ito yung sasabihin ko. Dito sa unang video, walang tao, wala ring hayop. Pero ang upuang ito gumalaw ng mag-isa. Biglang natumba at parang may humihila pa. Pagmasdan din ang sahig, may mga tulo ng dugo. Napapansin ko, wala na akong pakialam doon sa dugo, di ba? Napapansin ko lang, bakit laging ang direksyon ng paggalaw ay laging papasok doon sa bahay? Then nakikita nyo dito, ulitin natin then nakikita nyo dito, itong bote ng mga tubig, di ba? Nandito nakalagay. Then nung gagalaw na yung bote ng tubig na yan, may mga patak ng dugo pati sa may pintuan. Yun may mga bagay na gumagawa. 'Di ba? Biglang napunta na siya sa gitna. Doon din papunta sa bahay yung direksyon. Palaging ang papunta, palaging isang direksyon. Never kong nakita na yung upuan ay pumunta dito then pupunta sa ibang direksyon, kakanan, biglang kakaliwa. Hindi laging iisa lang ang direksyon Meaning may humihila dito.
Yun sa direction na hindi. Tsaka napapansin mo din dito sa kuha na to, no? May mga binabato din eh. Lahat yan. Tama ha? Dito naman sa footage na to, may mga binabato. TV footage sa isang Tama ha? bahay paupahan. May mga binabato na nanggagaling din doon kung saan may humihila. Sa akin fake ito. Maaring yung video tama yung yung editing, no. Hindi siya inedit pero in-stage ito. Gamit yung yung tali na hindi nakikita. Kasi hindi naman ganun ka. Ito yung sinasabi ko sa inyo before, 'di ba? Sinasabi niyo sa akin, dapat makita sa CCTV yung footprint kung paano nabubuo. Ganito kalabo kasi ang CCTV. Yung tali hindi mo makikita 'yan. Hindi mo makikita yung tali na 'yan. Ganyan ka baba ang quality ng CCTV. Lalo na kung nasa mall 'yan, tapos mataas pa ang ceiling ng mall, tapos puti yung tiles. Kahit may footprint na doon, hindi mo makikita sa footprint. Ay, sa tiles yung footprint. Dahil sa sobrang baba ng quality. Parang dito, ito medyo mababa pa to eh, kaya nakikita yung patak ng dugo, kunyari eh. Diba? Pero yung tali, hindi mo makikita dahil sobrang baba ng quality ng CCTV. Kaya kung nakikita nyo, palaging iisang direction yung hatak eh. Kung may CCTV lang ako, i-recreate ko yan eh. Pati yung may mga binabato, palaging nanggagaling sa hindi nakikita eh. 'Di ba? Well, kayo kung maniniwala kayo dito, kasi dito kitang-kita yung mga bote ng tubig nandito sa gitna nakatabi eh. Pero nung yung bote na yung gagalaw, yung bote na mineral water yung gagalaw, nalipat na sa gitna. Kasi nga, kailangan na nandito siya nanggagaling para may space para mahila. Na kung tutuusin, dapat itong bote na to, nakaimis lang yan sa tabi. Para makita nila na gumagalaw yan, nilagay nila sa gitna, saka nila hinila. Pustahan tayo kung ako mag-iimbestiga dyan, ang gagawin ko, yung footage ng CCTV, aalamin ko pa mga 30 minutes before mangyari yan eh. Para makita talaga kung may pandaraya na ginawa o hindi. Dapat ganun mag-imbestiga 30 minutes before, tiningnan nyo na dapat yung footage. Kasi doon nangyayari yung preparation eh. O kahit 1 hour before. Kasi imposible na yung bote na yan ay nasa gitna yan. Di ba? Nasa gitna yung bote. Diba? Biglang nasa gitna na siya, biglang hihilahin na siya papunta doon. Pero nung time na yung upuan yung gagalaw, dali ha, play ko nga. Nung upuan na yung gagalaw, no, nakaimis na yung bote dito sa gilid. Diyan naman talaga nilalagay yan eh. At saka nawala na rin yung planggana ng bote na yung gagalaw. Ayan no, nawala na rin yung planggana. Kasi nga, 'di ba? Kayo nang bahala ang sa akin debunk to. Bagamat hindi ko naman mapatunayan sa inyo may humihila, the fact na yung mga circumstantial na iisang direction lang ang pinupuntahan lagi at may bumabato ng gamit na nanggaling dun sa pinagsususpetsahan natin na may humihila. For me, debunk to. 'Di ba? Yung mga telekinesis. Kahit kailan wala namang nun eh. Wala namang, yes, merong theory na may ability na ganon. Pero ni minsan wala pang napatunayan na may ganon talaga. Na ability. 'Di ba? Meron mang may mag-claim pero questionable pa rin. Kasi bago mo madeklara na talagang totoo yan, meron talagang scientific na test para dyan eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, kayo, ngayon, kung maniniwala kayo dyan, wala namang problema sa akin. 'Di ba? Maniwala kayo. Kalayaan nyo naman po yun. Kalayaan ko din naman po na magsabi kung ano yung tingin ko. Yun lang po. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.